Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan na po tayo, mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay ang walang katapusan po na ginagawa po nila sa pamilya Duterte. At ganun din po, lalong-lalo po sa ating Vice President, mga kababayan. Hindi naman po tayo tanga, bobo at gago para po maniwala sa mga galawan po ng mga salot sa ating bansa. At nagsasani puwersa na po silang lahat. Pati po yata ang mga mainstream media ay kasabwat na po yata nila umano sa pagpapabagsak at sa paninira sa Vice President. Ginagawa pong tangat bobo gago ang mga Pilipino, lalo-lalo po sa issue ng confidential fund. Pakinggan po natin at panoorin po natin ang galawan po nila, mga kababayan. Katulad po nitong mainstream media, at sinagot po ito ni legal counsel po ito ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Powa, mga kababayan. Ito po ang sagot ni Michael Powa sa walang kamatayan na sinasabi po na si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Ito po ang sagot niya. At nagmumukha pong tanga at gago umano ito pong mainstream media, mga kababayan. Komentuhan po natin. Sabi ng madlang people, napakasimple naman kasi, bakit hindi na lang ipaliwanag ng Vice President yung akusasyon sa kanya kung sino si Piat, ano pangalan nun? Mary Grace. Mary Grace. Yun lang naman din yun, hindi ho ba? Na hanggang ngayon, hindi natin alam. Ano ang sagot ng depensa doon? I think, siguro parang cliche. Ayoko sanang isipin yung cliche, pero parati na kasi natin nasasabi na sa appropriate forum. No? At eto na siguro yung appropriate forum sa impeachment, kung talagang maglabasan. Kasi yung mga confidential activities, para lang masagot natin ang diretso po yung tanong, yung mga confidential activities, meron po kasing restrictions yan sa pagde-disclose lahat-lahat sa public. Bakit? It might jeopardize yung ongoing operations, etc. In fact, under RA 3019, pinaparusahan yung pag-disclose ng confidential information to unauthorized people. No? So marahil noong mga panahon na yon ay ang pakiramdam ay hindi tama dahil baka may mga ma-jeopardize tayo ng mga operations. Pero dito sa impeachment, kung ito man ang tamang venue, siguro mailalahad na natin kung ano. And we've been preparing for that din naman po as part of the defense team. So finally, lalabas yan. Siyempre gusto nating sagutin lahat ng yan para doon lang natin mapapatunayan na talaga namang walang basihan yung mga batikos na katiwalian laban sa Vice President. Yun na nga, but you have to discuss it in public kasi nabulgar na sa public, di ba? Opo. So for so long a time, hindi natin nakilala alias ba yan? Sino ba yan? Tatonta. Yun, things like that, Yes. madidiscuss yan sa We understand. impeachment trial. During the course of trial. Kung uusad man siya into an impeachment trial. Kasi we don't know. Hindi pa natin alam yun eh. We don't know, but at least as far as the defense is concerned, medyo nandun na tayo, nakafocus talaga no, in fact, even last year, full-blown trial. Dahil di naman natin alam kung ano maging desisyon ng Supreme Court noon eh. So we were really preparing for trial. But the trial will happen in the Senate. In the Senate. Oo, hindi yan sa Kamara de Representante. Attorney Mike, thank you. Yan po mga tambay. Malinaw po. Ginagawa lang pong tanga at bobo. Nagpapakatangat, nagpapakabobo lang umano. Ito pong mainstream media. Mga kabay, alam naman po nila na hindi po pwede i-discuss yan basta-basta sa publiko. Dahil una-una confidential yan. Marami pong masasagasaan dyan, lalong-lalo po yung napakadelikadong mga operasyon para po pangalanan mo yung mga alias na yan. Yan naman po ang gustong-gusto ng mga makakaliwa na pangalanan po ang mga taong yan. Lalo-lalo po yung ginagamit na asset, yung mga alias. Dahil alam naman po natin ang confidential fund ng Vice President ay ginamit po yan talaga para po malaman, matunton ang grupo na mahigit 50 years na po na nagpaparusa, nagpapahirap sa ating bayan. Katulad po nitong grupo na ito, mga kabayan, napilit po na ini-impeach po ang ating Vice President. Tingnan po natin tong grupo ng mga salot umano, mga kababayan. Ay, pataka.
Nakita niyo po yung grupo ng mga salot umano? Ano po ang nagawa sa bayan ng mga taong yan? Sige nga. Ano po ang mga achievement na nagawa sa mahigit 50 years ng mga grupo na yan sa ating bansa? Meron po ba mga legasiya yan? Meron po ba nagawa ang grupo na yan, nakabutihan sa bansa? Meron po ba silang legasiya na nakita natin ng 6 na taon lang nanungkulan ng dating Pangulong Duterte? Napakaraming legasiyang nagawa. Samantalang sila, panahon pa ni Cory Aquino, mga kabayan, nahandyan na po ang grupo nila. Ito pong mga salot na ito, umano. At dito naman po mga tambay, kay Attorney Michael Powa, malinaw na malinaw po. Hindi po basta pwede i-discuss sa publiko yan, lalong-lalo po yung confidential fund. Ginagamit po kasi talaga yan, yung confidential intel fund nga yan eh. Hindi po ba? At hindi mo pwedeng pangalanan yan dahil marami pong masasagasaan yan. At may batas po para dyan. Bawal po ibunyag yan. Di po ba? Kaya nga may batas sila dyan. Pagka po yan ay binunyag, katulad po ni Kamanong. Kung kilala ko yung tao na sinasabing si Alias Piatos, kung kilala ko yung tao na yan at sinabi ko sa publiko na si Alias Piatos ay kakilala ni Kamanong at pinangalanan ni Kamanong, hindi po ba pwede kong arestuhin? Pwede kong kasuhan ng gobyerno? Hindi po ba? Kaya nga po itong mga mainstream media na ito pong mainstream media, ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino dahil po sa maitim na balak at mukha po yata, nakasabwat din po yata sila umano sa pagpapabagsak sa Vice President. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya nga po nilinaw ni Attorney Michael Powa, nahandyan na yan, pinipilit yung malaman itong si Mary Grace Piatos dito po sa Confidential Intel Fund na 125 million na galing pa mismo sa presidente. Yung 125 million na yan ay galing po yan sa opisina ng Office of the President, mga kababayan. At yan ay ginamit ng Vice President sa buong Pilipinas. Yung 125 million, ginamit niya yan sa buong Pilipinas dahil ang grupo ng makakaliwang grupo ay kalat po yan sa buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao ay meron pong grupo ng mga salot sa ating bansa, umano. Baka nga po, kaya nga takot na takot po sila eh. Baka sa ginagawa ng Vice President, yung ginawa niya po na malawakan, natuntunin ang systematic at talagang sindikato na po itong grupo na ito. Kaya nga po, gusto niyang malaman yung puno at kung sino-sino ang mga kasangkot dito at magkakasabwat. Kaya nga pinagtutulungan siyang pabagsakin. Baka may masagasaan, pati media, kasangkot at kakuntsaba umano nitong grupo na ito. Hindi kaya? Kaya nga po, sanib puwersa po ang mga salot at pilit pong ginagawang tanga at bobo ang mga Pilipino, mga kababayan. At kung sasabihin po nila na karapatan ng Pilipino na malaman si Mary Grace Piatos, mga kababayan, at ibunyag daw po sa publiko ayon dito sa mainstream media, baka po malintikan. Mga kababayan, lalo-lalo po yung napakaraming may confidential fund. Pagka ganyan po ang isip po ng mainstream media na akala mo kay tatalino dahil sa sobrang pamumulitika at meron pa yatang maleta umano, mga kababayan. Pagka ganyan po ang gustong mangyari ng mainstream media dito po sa Confidential Intel Fund ng Vice President, baka lalong hanapin ng Pilipino at hanapin din ni Kamanong na nasaan at sino-sino yung pangalan na gumamit ng Confidential Fund at Intel Fund, mga kababayan, na 4.5 billion. Sino-sino yan? Totoo ba yan? 4.5 billion kada taon ang Confidential Intel Fund ng presidente ng bansa. Baka hanapin din yan kung ilang piatos ang sinasabi nyo. At sino-sino ang pangalan at totoo bang mga pangalan yung 4.5 billion ng Confidential Intel Fund ni Bongit na tinatawag na bangag. At kailangan na rin natin silipin. Dahil confidential fund yan eh. Pati yung hinahawakan confidential fund ng AFP.
ni Secretary Gibo, meron din. At dating at yung ombudsman, meron din yan. At ganun din po ang DOJ, DILG, PNP, at marami pang ahensya ng gobyerno. May confidential fund. Hindi po ba? At isa pa, mga kabayan, si Boying, ano sabi ni Senator Marcoleta? Nung siya po ang kalihim pa ng DOJ, nakahawak din po siya ng mahigit 1 bilyon na confidential intel fund, si Boying, nung panahon na siya ay DOJ Secretary. Hindi ba pwedeng silipin din yon? At itong si De Lima, may issue rin po yan. May issue rin po sa COA yan. Hindi po ba sa COA, meron din pong nadispalko yata yan, umano si De Lima. Sa COA, may mga liquidation din po yan na hinahanap ng COA. Hindi po ba? Hindi pa tapos yan. May issue po yan umano. At itong ating Vice President na pilit po nilang pinupolitika at pinababagsak dahil nga po napakasama na po ng gobyerno natin ngayon umano. Sila na po ang pinakamasamang gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas umano dahil po sa sindikato. Sindikato at massive korupsyon ang ginawa nila sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po ni Attorney Michael Powa, doon pa lang po sa sinabi niya, mahirap mo isa publiko. Mahirap. Hindi po ba? Marami pong sasagasaan at marami pong ipapahamak katulad po nung ginamit ng Vice President sa kanyang mga pinaimbestigahan. Di ba? Tinutukan niya po kasi ang grupo ng makakaliwa na ito po sa haba ng panahon, mahigit 50 years na nagparusa sa atin at ang ating maanak ay namamatay sa grupong ito. Mga kabayan, nawawalan po ng kinabukasan ng mga anak natin sa grupong ito. Kaya nga po, galit na galit po rito ang pamilya Duterte sa mga salot na ito umano. Dahil ang ating mga anak ang ginagawa nilang enforcement. Di ba? Ang ating mga anak, yung mga murang isip ng ating mga anak, bine-brainwash po ng mga salot na ito. Kaya nga po tinutukan niya ng Vice President. Kaya nga po dito mga tambay, kaya po itong mga salot na ito nagsanib puwersa kasama pa yata ang mainstream media at ang mga salot at magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Kaya nga po ngayon nga po natin nakita kung gaano na po karami ang mga salot sa ating bansa, lalo-lalo po sa gobyerno. Ngayon po natin nakita kung gaano pala sila karami na. Nakita na po natin ang mga magkakakampi at kung ano-anong kulay pala sila. Iisa pala silang kulay. Kahit sabihin mo na sila'y pink, dilaw, at pula, iisa pala, umano, ang karakas at layunin nila umano sa ating bansa. Hindi pala ang ating bansa ay paunlarin nila at bigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak at bigyan tayo ng magandang pamumuhay. Hindi pala ganyan ang mga taong ito. Puro pang sariling interes pala ang mga hindot umano, mga kababayan. Kaya dito po, pati po sa mainstream media, makikita mo na kung sino ang matino sa Pilipinas. Meron pa ba? Sana, hindi po sana lahat ng mainstream media ay katulad po nito, mga kababayan, na ginagawang tanga at bobo ang mga Pilipino. At gustong-gusto nilang malaman. Bakit kaya gustong-gusto nilang malaman yung ginamit ng Vice President, mga kabayan, doon sa kanyang mga asset, mga kabayan? Ba't gusto niya kayang malaman ang mga totoong pangalan nitong mga dapat protektahan? Di po ba? Bakit kaya? Yan ang tanong dyan Bakit gusto niyo malaman yung tunay na mga pangalan ng ginamit ng Vice President na nag-iimbestiga sa inyo? Bakit? Para po magawan nyo ng aksyon at kilalanan ninyo ang kalaban ninyo. Ganun ba? At kilalanan at makilala nyo na ang nagpapabagsak sa inyo. Ganun ba? Hindi po ganyang katanga at kabobo ang Vice President na katulad ninyo umano. Mga kababayan, napakaswerte nyo lang. Napakaswerte lang nitong grupo na ito at itong mga salot na ito umano. Kasi po, nagkaroon po kasi tayo ng presidente, mga kabayan, na unyango, umano, at kaisa pala nila
nakabudol po ng mahigit 100 milyon umano itong presidente na ito. Dahil kung ito po'y matinong presidente, mga kabayan, maganda na po sana ang usad at kalagayan ng bansa natin kahit papaano. Dahil naumpisa na po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Nakontrol niya po ang matinding korupsyon. Nakontrol po ni dating Pangulong Duterte ang mga oligarkiya na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Nakontrol niya po ang krimen. Nakontrol niya po ang mga drug lord. Nakontrol niya ang mga terorista. Lalong-lalo po ang makakaliwa na mga salot. Nakontrol niya yan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan at napakarami niya nagawang proyekto sa ating bansa. At naging malinis pa ang mga dagat natin. Hindi po ba? At pati ilog Pasig. Hindi po ba? Pero kailanman po, hindi po natin naranasan yan. Buhay pa tayo pare-parehas mga kabayan. Buhay pa tayo. Sinungaling na lang po ang magsasabi na meron pong nakagawa ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Sinungaling na lang. Bobo at tangat, gago na lang po yan, umano, mga kabayan. Wala po sa kasaysayan ng ating bansa na nakapaglinis ng Manila Bay. Nakapaglinis ng Ilog Pasig. Nakapaglinis at umayos muli yung Boracay at marami pang iba. Meron po ba pagdating sa kalinisan? At meron din po ba sa loob lang ng 6 na taon ay napakarami pong nagawa? Lalo-lalo po ang build. Meron pang pandemya. Hindi po ba? Meron po ba? Bobo at tanga na lang po ang magsasabing meron at sila yon, mga kababayan. Ganyan po kawawalang hiya ang ating mga mainstream media umano. Hindi naman lahat, na wala man lang binabanggit na achievement at ginawa na kabutihan na napakarami ang pamilya Duterte sa ating bansa. Ganyan po kasistematic ang galawan po ng mga salot na yan, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay at patuloy po tayong magdasal na maingatan po mga kababayan, lalo-lalo po sa mga plano nilang masama sa pamilya Duterte at sa Vice President. Mga kababayan, magsama-sama at pagsama-samahin po natin ang ating mga dasal na maingatan po sila at hindi po magtagumpay ang masasama katulad po ng pagpasok po nila sa ating bansa. Nagsama-sama po kasi ang napakaraming masasama sa panahon po ngayon. Sana po hindi sila magtagumpay. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga dasal, mga kababayan. Thank you po sa mga nakagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo. At shoutout po kay Jesus Valdepeña. Thank you po sa inyo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Chena, Balance Vision TV, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa mga tulong at biyaya at ingat-ingat po kayo mga kababayan sa inyo pong mga paggawa. At shoutout po sa inyo lahat. At muli po mga tambay, tiis-tiis lang po tayo at ingat-ingat po. God bless po sa inyo lahat. Paalam.